Magandang hapon po. Kahit ilang taon nang pinasisiyasat at pinahihinto ang iligal na pagmimina sa Paracali, Camarines Norte, tuloy pa rin ang aktibidad na ito. Patunay riyan ang illegal gold mining na nabisto ng NBI. 3 ang naaresto. Tinutukan yan ni John Consulta. Inspect lang kami. Huli sa akto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Environmental Crimes Division ang 3 tao habang nagmimina ng ginto sa liblib na bahagi ng Barangay Tayabas, Paracali, Camarines Norte. Kita sa video ang halos magkakatabing butas na may lalim na 22 metro. Ayon sa NBI, matagal nang pinatitigil ng DNR ang illegal na pagmimina roon. Pagka magmimina ka kahit sarili mo panlupa yan, ay kailangan meron kang permiso mula sa ating DENR. Itong 3 na ito ay hindi man lamang humingi ng permiso. Miski nga doon sa may-ari ng lupa, hindi sila humingi ng permiso. Kinumpiska ang mga gamit sa pagmimina sa lupang may lawak na mahigit 1 hektarya. Mayroon ng cease and desist order issued against these people. But they still continue. Ngayon ay ang NBI ay magiging proactive. No? Pagka may nagpumuntang reklamo, action agad kami. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga inaresto na nakapiit sa Bicol. Nainquesta sila sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act at Forestry Code. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mag-a-adjust daw ang Armed Forces of the Philippines sa isasagawang Rotation and Reprovisioning o RORE mission sa West Philippine Sea. Sa panayam sa DZBB, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na makikipagtulungan sila sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatrolya at pagprotekta sa ating mga mangingisda. Tututok na raw sila sa territorial defense at additional precautions para hindi maulit ang standoff ng mga puwersa ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal tulad nung nangyari noong June 17. Maglalatag din daw sila ng contingency measures. Sabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, nakatuon ang Pilipinas sa mapayapang hakbang gaya ng pakikipagdialogo at diplomasya. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Marcos sa kailangan ng kumilos ng Pilipinas bukod pa sa paghahain ng protesta laban sa China. Dagdag ni Año, patuloy na pinalalakas ng Pilipinas ang depensa para masawatang banta sa teritoryo ng bansa. Kamakailan naghain ng Pilipinas ng note verbal sa China matapos ang tensyon sa Ayungin Shoal kung saan isang Navy personnel natin ang naputulan ng daliri. Mga kapuso, 4 na linggo na lang at Summer Olympics na. At para paghandaan ng pagsabak sa Olympics, biyaheng France na si Pinoy gymnast Carlos Yulo. Ang mga pagtutuunan niya raw sa training camp ng Team Pilipinas, alamin sa pagtutok ni Jomar Apresto. Bumiyahe na ngayong umaga patungong France ang pambato nating gymnast na si Carlos Yulo. Yan ay para sumama sa training camp ng Team Pilipinas bilang paghahanda sa nalalapit na Paris Olympics. I-increase po namin yung training namin sa first to second week. Magpapolish po sa third and fourth week po ng training camp po. Mas pagtutunan daw niya ng pansin ang 3 discipline sa ilalim ng artistic gymnastics, kabilang ang floor, parallel bars at vault. Importante na ma-build namin yung shoulder strength niya. Importante din po na yung mental focus niya. Bitbit daw ni Yulo ang mga aral na natutunan niya sa nakaraang Tokyo Olympics. I-show ko na confident ako sa pinractice ko. Siyempre, mag-enjoy po. Nakatakda magsimula ang 329 event Paris Olympics sa July 26 kung saan 18 Filipinong atleta ang sasabak sa athletics, boxing, weightlifting, rowing, fencing, golf, judo at gymnastics. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.